Gangster Forbidden Love. Written by Sabina. Tandaan nyo, walang puwang awa sa mundo natin. At kung walang awa, ibig sabihin ay wala rin tayong nararamdaman na pagmamahal. Yun ang maaaring sumira sa prinsipyo natin. Kung kaya't hanggat maaari, wag na wag kayong iibig. Pabalik-balik na umalingaw-ngaw sa isipan ni Isabel ang tinig ng kanilang amo habang matatalas ang mga mata nitong nakatingin kung kani-kanino. Dire-diretso din ang lakad niya at inihahanda ang sarili. Simulan na ang laro. Sigurado magiging masaya to. Nakangising anya nang makalapit ito sa lalaking umiinom mag-isa ng liquor. Napakagwapo mo naman. Hindi bagay sa iyong malungkot. Tiyak na mas lalo ka pang gagwapo kung ngingiti ka ngayon. Matamis ang ngiting usal nito nang maupo sa tabi ng lalaki. Anong kailangan mo? Malamig namang usal ng lalaki at hindi man lang nag-atubiling tingnan si Isabel. Nandito ako para pasayahin ka. Sayang naman ang ipinunta mo dito kung magiging malungkot ka lang. Anya at dahan-dahan ay hinawakan ni Isabel ang kamay nito kung kaya't napatingin doon ang lalaki. Hindi ako nandito para makipag-usap. Kaya't hanggat maaga pa, umalis ka na lang. Huwag ka na magsayang ng oras. Muli ay napangisi ang dalaga nang sabihin niyo ng lalaki. Sa isip nito'y magiging masaya at makabuluhan ang misyon niya dahil hindi ito madaling makuha. Inilapit nito ang labi sa tainga ng lalaki habang nanunodyo ang ngiti. Sino bang may sabing mag-uusap tayo? Mapang-akit na tanong nito at rumagasa ang kamay papunta sa braso ng lalaki. Maglalaro tayo. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan na ngang napapikit at bumigay ang lalaki sa panunuksong ginagawa ni Isabel. Anong laro naman yan? Siguraduhin mong masisiyahan ako dyan. Anya pa at tumingin na nga sa nakangising si Isabel. Sa isip ng lalaki ay napakaswerte niya at isang diwata na mismo ang lumapit sa kanya. Malalaman mo rin mamaya. Huwag masyadong sabik. Sa ngayon, ay sandaling pinutol ni Isabel ang sinasabi at kinuha sa kamay ng lalaki ang basong hawak nito. Mapang-akit niyang ininom ang laman nitong alak sa harapan ng lalaki. Uminom muna tayo. Sisimulan ko sa pagtatanong sa iyo ng mga bagay-bagay. At muli ay pinutol niya ang sinasabi at tumingin sa labi ng lalaki. Kunwari itong napakagat sa sariling labi habang dahan-dahang lumipat ang kamay sa coat ng lalaki. At kapag hindi ako nasiyahan sa sagot mo, babayaran mo ako. Tsaka ito kumindat. Umaasang malilimas muna nito ang perang meron ng lalaki bago niya ito tuluyang kitilan. Dahil bahagya na rin maraming nainom ang lalaki ay wala na ito sa tamang wisyo, kung kaya't walang pag-aatubilin tumango ito. Makalipas ang halos kalahating oras ay halos maubos na ang perang nasa wallet nito. Tuwang-tuwa na rin si Isabel dahil higit na mas madali itong lokohin kumpara sa inaasahan niya. Panghuling tanong, anong gagawin mo kung may karibal ka sa negosyo? Natawa naman ng lalaki sa tanong ni Isabel, tsaka ito mas lalong lumapit sa kanya. Simple lang, nilalamangan lang yan. Bulong nito, ngunit ngumisi lamang si Isabel. Kinuha nito ang pagkakataong malapit sa kanya ang lalaki at mabilis nitong ibinuon ang punyal sa tagiliran nito. Mali ka ng sagot. Alam mo kung anong ginagawa? Pinapatay. Tsaka ito mabilis na tumayo at hinintay ang pagdating ni Ruel at Ayesha. Mukhang nasiyahan ka. Kumusta naman ang pakikihalubilo mo sa kanya? Tanong ni Ruel nang makarating sila habang nakatingin sa lalaking tila ba'y natutulog lamang. Natawa naman si Isabel bago sumagot. Bong, akala ko'y mahihirapan ako dahil hindi ito interesado sa akin kanina. Pakiramdam ko tuloy, hindi maganda ang ayos ko ngayon. Yun pala, nagpapakipot lang naman. Anya, at pare-pareho silang natawa. O siya, sige na. Kuya, asikasuhin niyo na yan. Siguraduhin yung hindi tayong paghihinalaan bukas. Parehong tumango ang dalawa at umaktong isa sila sa mga tauhan ng lalaki. Samantala, kinabukasan, habang mahimbing pang natutulog si Isabel ay abala naman ng iba habang nakikinig sa amo nilang si Dulce. Ikaw niya lang kailangan makisama sa kabilang grupo. Siguraduhin mong hindi ka mahahalata. Kung maaari,
Dapat mo makuha ang pera bago malagay sa alanganin ng lahat. Malaki ang kikitain natin dito, kaya hindi tayo dapat pumalpak. Tumango sinyal sa sinabi ng ina, tsaka inayos ang pagkakaupo. Kayong dalawa naman, bantayan yung maigi ang oras. Huwag na huwag kayong malilingat. Tingnan yung mabuti ang magiging signal sa inyo ninyal kung kailan kayo dapat papasok sa eksena. Kaming dalawa naman ni Isabel ang bahala mag-monitor sa dalawang panig. Nang sa ganon, may iwasan ng pagpalya. Naiintindihan ba? Sabay-sabay silang tumango habang napatingin naman sinyal sa hagdanan. Tila ba'y may hinihintay itong bumaba. Madam, pagkatapos po ba nito ay wala tayong bakasyon man lang? Matagal na kasi na hindi tayo nakakapaligo sa dagat. Biglang sambit ni Ayesha at kinagat ang hintuturo nitong daliri. Katulad ng ginagawa ninyang noon tuwing naglalambing ito sa kanya. Iyon pa nga ang nais kong sabihin sa inyo. Siguraduhin lang nating lahat na magiging matagumpay ang misyon na to. Pagkatapos nun, pupunta tayo sa Palawan para sa isang araw lamang na bakasyon. Hindi tayo pwedeng magpakasaya lalo. Alam niyo na, pera ang pinag-uusapan natin dito. Hindi tayo pwedeng magpakalaylo masyado. Nakangiti namang tumango si Ayesha at nagsimula itong laruin ang mga kamay, katulad ng nakasanayan nito. Samantala, makalipas ang 2 araw ay handa na ang lahat. Sabay-sabay silang pumasok sa yate, ngunit bago ang lahat ay, Nyal, mag-iingat ka. Pagbutihin mong hindi ka mahalata sa kabilang panig. Ani Isabel, habang nakahawak ang braso nito ni Nyal. Nakasanayan na iyon ng dalawa. Napatawa naman si Nyal. Sabihin mo muna kung bakit kailangan ko mag-ingat, Isa. Dahil kung hindi, pare-pareho tayong sasabit dito. Isuot mo na nga yung maskara mo at magsisimula ng pagdiriwang. Baka may makakilala pa sa atin dito. Mahirap na. Sagot naman ni Isabel at sabay-sabay nilang isinuot ang mga maskara. Magsisilbi ito para takpan ang kanilang pagkakakilanlan. Iyon lang ba talaga ang dahilan, Isa? O baka naman nag-aalangan ka lang sabihin sa aking nag-aalala ka sa kaligtasan ko, Isa? Mapaglaro ang mga ngiting naglalaro sa labi ni Nyal nang sabihin niya yon, habang si Isabel naman ay hindi maintindihan ang sariling nararamdaman. Ano ba to? Bakit parang ang ganda-ganda ng pangalan ko kapag siya ang bumabanggit? Mahinang bulong nito sa sarili. Natameme ka na naman dyan. Binibiro ka lang eh. Natatawang usal ni Nyal at inakbayan nito. Tama na yan at pumwesto na kayo sa mga pwesto nyo. Hindi tayo pwedeng mahuli sa oras. Nyal, alam mo naman ang gagawin mo. Huwag mong kalimutang senyasan si Ruel at Ayesha sa tamang oras. Kayo naman, talasang maigi ang pakiramdam. Maraming kalaban sa paligid. Panatilihin ang pagiging handa. Kung pwede, huwag kayong kumilos ng kahina-hinala. Posibleng baliktad ang mangyari. Maaaring may hindi magandang plano ang kabilang grupo. Nyal, talasan mo ang pandinig mo sa kanila. Huwag niyo rin kalimutang mag-update. Mas mabuti nang handa tayo. Naiintindihan niyo ba? Sabay-sabay silang nagtanguan bago tuluyang maghiwalay. Dumiretso sina Isabel at Dulce sa likod upang ma-access ang mga kamera upang ma-monitor nila ang lahat. Samantala, hindi masyadong lumayo sina Ruel at Ayesha kay Nyal upang hindi ito mahirapang magsenyas sa kanila. Huwag niyong ibibigay ang pera hanggat hindi niyo pa nahawakan ng droga. Magbantay kayo na maigi sa paligid. Baka may mga espiya at lahat tayo nakasakay sa yating to ay sa kulungan ng bagsak. Rinig ni Nyal na sambit ng isang lalaking may hawak ng briefcase pagkapasok niya pa lang. Ito na yata ang boss nila. Kailangan ko makalapit sa kanila nang hindi man lang nila nalalaman na hindi ako isa sa kanila. Bulong niya sa sarili at humalo sa maraming tauhang nag-uumpukan. Kalahating oras rin bago tuluyang magsimula ang pangunahing layunin ng pagdiriwang. Boss, kung inyo po sanang mamarapatin, nais ko pong ako ang magatid ng pera. Ako na rin ang kukuha ng mga droga at mag-aatid sa inyo. Bahagyang yumuko si Nyal nang sabihin niya yon. Pinagkatitigan naman siya ng buong grupo. Narinig ko po kasing may ibang nakapasok sa yate. Kung kaya't nagtugon ang kabilang panig na isa sa mga tauhan lamang po ang magpapalitan ng pera at droga. Nang sa ganun, may wasan po natin ang posibleng pagkakabuking natin. Dahil ako po ang nakausap nila ay pinakausap nilang kung pwede po ay ako na lang din po ang magdala sa kanila ng pera. Dagdag niya, ngunit tila hindi kumbinsido ito sa lalaki. Paano ako nakakasiguradong totoo ang sinasabi mo? Nagdududang tanong pa nito kay Nyal. Boss,
Hindi ba't tayo lamang nakakaalam na tungkol dito? Sa tingin namin magandang ideya nga yun dahil kung totoo man ay maiiwasan natin ang posibleng pagkakalantad. Katulad nga ng sinabi niya, mas mabuting siya na lang ang makipag-usap dun, boss. Bigla namang sabat ng isa kaya't napatango ang boss nila. Kung ganun, dalhin mo to sa kanila. Siguraduhin mo ang kabilaan na patas. Ibigay mo lamang ang pera kung hawak mo na ang droga. Tignan mo rin kung droga nga ba talaga ang laman nun. Siguraduhin mong walang dayang mangyayari Tumango sinyal bago tinanggap ang briefcase na naglalaman ng mahigit 10 milyon. Nang magsimula na itong maglakad, ay pasimple nitong iwinagayway ang kamay. Tanda na anumang oras ngayon ay magsisimula na ang laban. Tara, dahan-dahan tayong sumunod. Mag-iingat ka, Ayesha. Pagbutihin mong walang makapansin sa'yo. Hintayin mo ang muling senyas galing kay Nyal. Pagkatapos nun, sabay tayong kikilos. Agawin mo kay Nyal ang pera. Dumiretso ka kung nasan sina Isabel at kaming dalawa na Nyal ang bahala para malito sila. Siguraduhin mong hindi ka mahuhuli at hindi maaagaw sa iyong pera. Ani Ruel sa kabilang linya at tumango naman si Ayesha bago ito kalmado at pasimpleng sumunod kay Nyal. Mula sa monitor ay kita ni na Isabel at Dulce ang nangyayari sa loob. Magbantay ka sa pinto, Isabel. Hintayin mong pagdating ni Ayesha. Ilak mo ng maigi ang pinto pagkatapos. Sa kabilang pinto tayo dadaan. Naghihintay doon ang bangkang sasakyan natin papunta sa hideout ni na Mr. Ayon. Doon natin ibibigay ang pera. Pagkatapos nun, didiretso tayo ng Palawan. Doon na tayo nila Nyal magkikita-kita. Kaagad tumayo si Isabel at lumapit sa pintuan. Nakasilip ito sa peephole nang sa ganon ay kaagad nitong mabuksan ang pinto kung sakaling dumating si Ayesha. Hindi po ba pwedeng sabay-sabay na lang tayo nila Nyal pumunta sa Palawan, Mayora? Para naman po matiyak natin ang ligtas sila. Hindi po ako makakatulog kapag alam kong isa sa atin ang hindi siguradong ligtas. Mahinang sambit niya at tumingin kay Dulce na nakatitig sa monitor. Hindi pwede, Isabel. Yun ang nasa usapan. Maaari tayong masundan kung hihintayin pa natin sila. Kaya na nila ang sarili nila, Isabel. Tumango na lamang ito kahit pa may hindi pa rin pagsang-ayon na nararamdaman. Sa kabilang banda, tinginan ng ginawang sinyasan ng kabilang panig. Habang patuloy na nakikiramdam naman si Ruel at Ayesha ay nililinis ni Nyal ang paligid. Nang masigurado nitong ligtas na silang gumalaw, ay tsaka ito sumenyas na kaagad ring tinanguan ng dalawa. Dapa! May mga kalaban! Sigaw ng isang dumagungdong ang malakas na barilan. Umaktong tumatakbo si Nyal para iligtas ang pera na mabilis ring inagaw sa kanya ni Ayesha. Tumakbo ka na! Siguraduhin yung ligtas kayo. Si Isa! Huwag niyong pababayaan si Isa. Tugon nito kay Ayesha bago sila tuluyang magkahiwalay. Dire-diretso lang ang takbo ni Ayesha. Pilit iniiwasan ng nagliliparang bala ng baril. Dahil abala ang lahat ay maswerte itong nakarating kung nasaan sila Isabel nang hindi man lang natatamaan ng kalaban. Narito na ang pera. Saan tayo dadaan? Nagkakagulo na sa loob. Nandun pa si Nyal. Anya nang makapasok at inabot kay Dulce ang briefcase. Doon tayo sa likod. Naghihintay doon ang ilang tauhan ni Mr. Ayon. Dalian niyo habang wala pang nakakatunog sa atin dito. Nagmadali itong makalabas kasunod sina Ayesha at Isabel. Pero Mayora, ayokong iwan natin dito sila Nyal. Kailangan nila ng tulong. Baka kung anong mangyari sa kanila. Bigla namang sambit ni Isabel nang sasakay na sana ito ng bangka. Bagamat ganun din ang nararamdaman ni Dulce ay may tiwala ito sa anak. Isabel, sabi ni Nyal sa akin ay huwag ka raw naming pabayaan. Halika na, sigurado ako makakaligtas sila Kuya Ruel at Nyal. Nasa kanya ng pera. Saan tayo dadaan? Tanong naman ito nang magkalapit silang dalawa ni Ruel. Kapwa parehong nakatago ang dalawa habang nagbabarilan pa rin. Tiyak sa pagkakataong ito ay nalaman na ng kabilang panig ang masamang balak ng panig ni Mr. Ayon. Mahihirapan tayong makadaan. Maraming nagbabantay sa bawat daanan. Nauna yatang makatunog sa kabila. Ano? Gulat na tanong ni Nyal nang sabihin yon ni Ruel sa kanya. Sumibol ang pag-aalala nito sa puso. Paano sila Isa? Baka mapahamak sila. Anya pa at akmang tatayo na ng isang ligaw na bala ang muntik nang tumama sa kanya. Ano ka ba Nyal? Sila Mr. Ayon lamang nakakalam na dadaanan nila Isabel. Pag-aari ni Mr. Ayon ang lugar na to. Wala ka dapat ipangamba. Sigurado naman ako may mga tauhang nakabantay sa kanila. Ang kailangan natin ngayon ay makaalis dito sa pinagtataguan natin at makalabas.
Usal naman ni Ruel habang kinakasa ang baril nito. Anumang oras ay handa na itong lumabas sa pinagtataguan at makipaglaban. Handa ka na ba? Tanong nito sa kaagad na tumangong sinyal. Batid nito ang panganib oras na lumabas sila sa pinagtataguan. Dinig na dinig pa nila ang malalakas na putok ng baril. Ngunit nangangati na ang buong pagkatao nito sa pagnanais na matiyak ang kaligtasan ni Isabel. Bilisan mo Nyal! Dito! Malakas na sigaw ni Ruel nang makarating sila sa gitna ng barilan. Pareho nilang iniwasan ang bawat balang sumasalubong sa kanila. Halos bumabaha na rin ng dugo ang bawat sahig na matatapakan nila. Talasan mo pa ang paningin mo, Nyal. Baka matamaan ka. Paalala pa ni Ruel hanggang sa tuluyan na nga silang nakalabas. Isa, gising na, Sleeping Beauty. Maliligo tayo ng dagat. Di ba gustong-gusto mo yon? Nalimpungatan ang natutulog na si Isabel nang marinig nito ang isang pamilyar na tinig. Hoy, Isabel dama. Ang bangit mo kapag natutulog. Di bagay sa'yo. Nang dahil sa sinabi ng lalaki ay mabilis itong napadilat. Magandang umaga. Oh, imbis na ngumiti ka dyan dahil kagwapuan ko ang bumungad sa'yo nakasimangot ka pa. Panunudyo nito at pilit pinabangon si Isabel. Ano ba Nyal? Inaantok pa nga ako Reklamo nito, ngunit sa loob nito ay hindi may pagkakaila ang sayang nararamdaman. Ay hindi pwede yan. Bumangon ka na at maliligo tayo. Halos ibuwis ko ang buhay ko kagabi para lang masamahan kang maligo ng dagat. Tapos ganyan ka ngayon. Magtatampo na talaga ako sa'yo, Isa. Ngumuso ito at umaktong kunwaring nagtatampo nga. Kaya naman ay natawa na lamang si Isabel at tuluyan na ring bumangon. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa dagat. Amoy na amoy nilang dalawa ang mabangong barbecue na iniihaw ni Ruel at Ayesha. Magandang umaga, Isabel. Kumusta ang tulog? Tanong ni Ruel. Maayos naman po, Kuya Ruel. Ano ba yan? Halika na, dami pang sadsat Maliligo na tayo. Nyal, ano ba? Bitawan mo nga ako sandali. Ayaw ko pa nga lumusong sa dagat Pagalit nitong ani nang hilain siya ni Nyal nang walang pag-aalinlangan sa dagat. Nag-iinarte ka lang Doon tayo sa bandang yun. Malalim doon. Tsaka tingin ko, sakto lang ang lalim nun. Hinawakan nito ni Nyal at hinila sa tubig. Bagamat palagi itong ginagawa ni Nyal sa kanya, ay hindi ito may tatanggi na kakaibang pakiramdam sa puso niya. Nyal, hindi ako. Hindi nito natuloy ang sasabihin nang biglang lumubog ang mukha nito sa tubig. Ayos ka lang? Hindi ka pala marunong lumangoy, Isa? Nangaasar ngunit nag-aalalang tanong sa kanan ni Nyal. Nyal, yung kamay mo. Salungat sa tanong na sagot nito. O bakit? Alangan namang bitawan na naman kita. Gusto mo bang malunod, Isa? Ang tapang mo pero hindi ka pala marunong lumangoy. Humalakak ito at mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak sa bewang ni Isabel. Kapag ako natutong lumangoy, Nyal, lulunurin talaga kita. Sinasabi ko sa'yo. Inis niyang saad at tanging halakak lamang ang sagot ng binata. Makalipas ang ilang minuto ay parehong kalmado ang dalawa sa gitna ng dagat. Isa, may tanong ako sa iyo, ayos lang? Tumango naman ito bilang tugon. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong mabuhay muli, pipiliin mo ba ang gantong buhay? Mahinang natawa muna ang dalaga bago sumagot. Nakatingala ito sa kulay asul na langit habang nakakapit kay Nyal. Bata pa lang ako malupit na sa akin ang mundo, Nyal. Ni hindi ko alam kung minahal nga ba ako ng kinalakihan kong pamilya. Sa inyo ko lang naranasan ng ganito. Kaya kung mabibigyan ako ng pagkakataong mabuhay ulit, pipiliin ko pa rin kayo. Dahil ito ang misyon ko para mabuhay. Nakangiti ito habang sinasabi yon. Ikaw, Nyal, sa kaparehong katanungan. Sa pagkakataong ito ay dumapo na ang tingin ni Nyal sa kanya. Bakit hindi? Kung pipiliin mo ulit ang ganitong klaseng buhay, ibig sabihin makakasama ulit kita sa susunod na pagkakataon. Kaya oo, basta nandyan ka, Isa. Basta't kasama kita. Makaraan ng ilang araw, ang lahat ay nagbalik na rin sa dati. Siya ang dati kong kasintahan na nanloko sa akin. Binigay ko sa kanya ang lahat, pero nagawa niya pa rin maghanap ng iba. May halong galit sa tinig ng babae habang inaabot ang larawan kay Isabel. Sandali nga, isang pulis? Gusto mo bang pare-pareho tayong mahuling to?
Biglang angal ni Nyal nang makita ang litrato, ngunit tila wala lamang ito kay Isabel. Babayaran ko kayo ng malaki. May paghiganti niyo lang ako. Mahal ko to at ayoko siyang saktan. Pero kung hindi lang din naman siya magiging akin, mas mainam mang tuluyan na lang siyang mawala. Sagot ng babae, ngunit hindi iyon sapat para makumbinsi si Nyal. Miss, sandali ah. Pero naiintindihan mo ba ang panganib na dala nito sa amin? Maging sayo na rin. Ako nang bahala. Kailangan ko lang gawin ay akitin ito ng higit at siguraduhin mahuhulog ito sa sariling bitag. Pagkatapos nun, wala akong kahirap-hirap na magagawa ang gusto mo. Putol nito sa sinasabi ni Nyal. Isa, wag naman ganito. Mahirap yung gagawin mo. Pulis yun. May alam sila kung paano tukuyin ang kilos ng tao. Paano kung mahalata ka? May bahid ng pag-aalalang sambit ni Nyal. Ngunit tila ba walang balak makinig ang dalaga sa kanya. Nyal, marami na tayo at akong nagawa. Kinaya natin. Kinaya ko. At kakayanin ko pa. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Inapi ako ng mundo. At pagbabayarin ko ang dapat magbayad. Sa bawat damdaming pinaglalaroan at sinasaktan, buhay ang kapalit. Alam ko yun, Isa. Pero iba pa rin ang gagawin mo ngayon. Higit na mas mataas ang tsansa ng panganib. Ano na lang mangyayari kung sakaling mahuli ka? Sagot naman ni Nyal, hindi lamang yon ang pinupunto niya. Dahil ang totoo ay hindi ring tumatukoy ang nararamdaman. Ayaw na niyang makitang ginagawa yun ni Isabel sa iba. Kahit pa alam niyang pangaakit nito ay trabaho lang. Huwag kang mag-alala, Nyal. Kung iniisip mong kapag nahuli ako ay ipagkakaluno ko kayo, hindi mangyayari yun. Poprotektahan ko pa rin ang pamilyang binuo natin. Pero tandaan mo, sisiguraduhin kong hindi papalya ako sa ginagawa ko. Dahil sa labang ako ang nagsimula, hindi pwedeng ako ang matatalo. Diretso ang tingin ni Isabel kay Nyal habang sinasabi yun. Pagkatapos ay muli itong bumaling sa babae. Makakaasa kang magiging matagumpay ito. Huwag ka mag-alala dahil sisiguraduhin kong malinis at pulido ang pagkakagawa. At isa man sa atin ay hindi paghihinalaan ng lahat. Napatango naman ang babae dahil doon at inabot ang sobrang naglalaman ng halagang 30,000. Salamat. Paunang bayad pa lang yan. Dadagdagan ko pa yan pagkatapos mong gawin ang pinapagawa ko sa'yo. Nang sumapit ang gabi, napansin ni Ruel ang pagiging balisa at tahimik ni Nyal. May problema ka ba, Nyal? Mukhang ang lalim yata ng iniisip mo ngayon ah. Saan kayo nagpunta kanina ni Isabel? May nagpapagawa na naman ba? Sunod-sunod niyang tanong dahilan para mapatingin sa kanya si Nyal. Meron, Kuya Ruel. Kaso, masyadong delikado. Gusto ko nga sanang tanggihan yun ni Isabel. Pero ayaw niya sa akin makinig. Hindi ko alam kung anong magagawa ko kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan. Itataya ako ang buhay ko para sa kanya. Lihim na napailing-iling dito si Ruel nang sabihin iyon ni Nyal. Kahit hindi nito sabihin ay alam niya ang mga tinging ipinupukol ni Nyal para kay Isabel. Ganun talaga, Nyal. Hindi natin maiiwasan ng panganib sa buhay natin. Laging nandyan yan. Ang pinakamabuting gawin ay magtiwala. Magtiwala tayo kay Isabel. Alam kong kaya niya yun. Anya, tsaka ininom ang beer na hawak nito. Aminin mo nga sa akin, Nyal. Yung ganyang klase ng pag-aalala. Yung mga tingin mo para kay Isabel. Noong huling mission natin, halos isakripisyo mo ang buhay mo para lang matiyak ang kaligtasan niya. Ngayon ka sa akin magtapat, Nyal. Lalaki sa lalaki. May gusto ka kay Isabel, tama ba? Bagamat nagulat si Nyal sa tanong na yun ay hindi nito nagawang makatanggi sa sarili niya. Hindi niya lang ito gusto. Mahal niya na ito. Kuya Ruel naman. Alam nating lahat na bawal yun. Pamilya dapat tayo dito. Tsaka isa pa, pinagbawalan tayong umibig ni Mayora. Ano na lang mangyayari kung sakaling ganun nga? Tiyak ay magagalit yun. Ayoko madamay pa si Isa. Tsaka, kapatid. Kapatid lang ang turing ko sa kanya. Sagot naman ito kaya tinapik ito ni Ruel sa balikat. Huwag mo nang itanggi pa, Nyal. Lalaki ako. Alam ko kung paano tumingin ng kapwa ko lalaki sa babaeng nagugustuhan niya. Oo, tamang pinagbabawalan tayo nito sa sarili nating mundo. Dahil nga naniniwala tayong wala yung buwang sa atin at iyon ang maaaring maglagay sa atin sa kapahamakan. Nakarehistro yun sa isipan natin. Pero ang tanong, matuturuan ba natin ang puso natin sa dapat nitong maramdaman? Sa tingin ko naman,
Walang magiging problema kung si Isabel talaga ang gusto mo. Pareho kayo ng ginagalawang mundo. Walang sagabal. Walang problema. Siguro kailangan mo lang yung ipaliwanag sa iyong ina. At doon natapos ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan na ay nakahanda ng gawin ni Isabel ang nakatakdang misyon. Isa, hindi na ba talaga kita mapipigilan? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Kailangan mo ba talagang gawin yun? Marami naman pwedeng gawan. Wag lang sa pulis, Isa. Nahihirapan ako eh. Sinubukan pa nitong pigilan ni Nyal, ngunit kumbinsido na ang dalaga. Bago ito pumasok sa isang pribadong hotel ay lumingon muna ito kay Nyal. Nyal, hindi naman ikaw ang gagawa. Kaya bakit ka mahihirapan? Huwag ka na mag-alala dyan, okay? Hindi naman ako mapapahamak. Wala ka bang tiwala sa akin, Nyal? Nabayaran na tayo. Sayang naman kung hindi natin itutuloy. Ngumisi ito at hinawakan ng buhok ni Nyal na naging dahilan ng panlalambot ng binata. At saka, kung mapahamak ako, nandyan ka naman, di ba? Hindi mo naman ako siguro panonoorin lang. Tanong pa nito na tinanguan ni Nyal. Nasa paligid lang ako. Sumenyas ka kung kailangan mo ng tulong. Tsaka niya hinalikan ang ulo ni Isabel. Ikaw na ba yung kausap ko kagabi? Isabel, hindi ka lang sa litrato maganda. Mas maganda ka pa pala sa personal. Siya nga pala, bakit naman sa ganitong klase ng lugar mo naisip tayong magkita? Usal ng lalaki nang pumasok si Isabel dala ang malaanghel, ngunit mapang-akit nitong ngiti. Sa unang tingin ay hindi mo aakalain na may masamang binabalak ito. Bakit ba kayo mga lalaki? Interesado kayong malaman ng dahilan ng lahat ng bawat kilos naming mga babae. Hindi ba pwedeng mas komportable lang kami sa ganitong ayos? Pero dahil mas maswerte ka naman na malalaman mo rin. Sasabihin ko mamaya. Sa ngayon, naupo ito sa tabi ng lalaki at nagsali ng alak sa baso. Magsaya muna tayo. Sandali, parang kulang naman yata ito sa lamig. Lalagyan ko muna ng yelo Tsaka niya inabot ang ice bucket. Pasimpleng idinidikit ang balat sa binata para mas lalo pa itong mahumaling. Nang malagyan ng yelo ay pasimple itong hinalo ang isang sleeping pills. Ilang minuto lang ay tatalab ito nang hindi niya namamalayan. Bulong nito sa sarili tsaka inabot ang baso sa lalaki. Paano mo nga naisip na dito tayo magkita? Marami namang lugar dyan. Pero dito pa. Sabihin mong mali ang iniisip ko. Ngisi ng lalaki tsaka ininom ang alak. Ganon din ang ginawa ni Isabel. Bakit? Masama ba kung gusto ko ng tahimik? At kung masasolo nating dalawang lugar? Ang mapaglarong mata nito ay sinuri ang lalaki mula ulo hanggang paa. Pakiusap, huwag kang ganyan kung makatingin at baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Alalahanin mong walang makakarinig sa'yo dito kahit sumigaw ka. Napangisi ang dalaga nang sabihin niyon sa kanya. Tingin mo ba pipigilan kita kung hindi ka makakapagpigil? Tsaka, sino bang nagsabing magpigil ka? Tanong niya pabalik at pinanood ang reaksyon ng binata. Alam nitong anumang oras ngayon ay tatalab na ang gamot. Iyon naman ang pinunta nating dalawa dito, hindi ba? Sandali. Napahinto ito ng bahagyang makaramdam ng pagkahilo. Tila ba may kung anong sensayong humihila sa kanya. Nararamdaman mo na ba, Isabel? Sa tingin mo ba talaga maluloko mo ko? Alam ko ang mga ganyang kilos. Alam kong may inilagay kang gamot sa inumin ko. Pero sadyang maswerte nga ako dahil nagawa kong ipagpalit ang inumin natin nang hindi mo napapansin. Sino kaya sa atin ngayon ang matalino, Isabel? Nakangising usal ng lalaki at lumapit lalo kay Isabel. Gustuhin man itong lumaban ay sobrang nanghihina ito at inaakit ng labis na antok. Kailangan ko ng yelo. Nyal, nasan ka na? Saan nito sa isip? Hanggang sa maya-maya ay nakarinig ito ng putok ng baril tsaka siya mabilis na inabutan ng yelo. Hindi alam ni Nyal ang gagawin. Galit na galit ito at hindi makalimutan ang nakita. Ano bang ginagawa ni Isa? Napansin niya kayang pinagpalit ng lalaki ang baso? Hindi kaya may nilagay siyang gamot doon at napansin niyo ng lalaki? Tanong nito sa sarili at pinanood ang susunod na mangyayari. Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo, Isa? Paano kung hindi talaga kita sinamahan? Paano kung may iba rin akong ginagawa at ganun ang nangyari? Paano ka na, Isa, ha? Sinabi ko naman sa'yo, mag-iingat ka, di ba?
Ni hindi mo nga napansing pinagpalit ng lalaki ang baso. Sabi mo kaya mo, Isa. Pagalit ngunit halos maiyak-iyak na sermon ni Nyal nang mahimasmasan si Isabel. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko napansing pinagpalit niya ang baso dahil nakatuon ang atensyon ko sa kung paano ko siya aakitin. Ano pang ikinakagalit mo, Nyal? Ang mahalaga ay walang nangyari sa atin at natapos mo ang dapat kong gawin. Nagpapasalamat ako. Sagot niya sa binata at sinabunutan ng sarili. Hindi nito mapigilang mainis sa sarili dahil sa kapabayaan. Ayun na nga, Isa eh. Sa susunod, hindi na kita hahayaang mag-isa. Sa tuwing may gagawin ka, sisiguraduhin ko nakikita kita. Gusto kitang ingatan, Isa. Kaya makinig ka naman sana. Ano? Nyal naman. Gagawin mo ba akong bata? Kaya ko naman ang sarili ko ah. Ngayon na ako pumalpak dahil alam kong mahirap yun. Nakalimutan ko lang namang mag-obserba ng mabuti. Pero hindi na mauulit yun. Paliwanag nito dahil ayaw niyang ituring mahina ni Nyal. Alam nitong pinoprotektahan lamang siya ni Nyal, ngunit alam niyang kaya niya ang sarili niya. Pag-iingat ang tawag doon, Isa, at hindi pagtuturing bilang isang bata. At isa pa, nangyari na, Isa. Posibleng mangyari pa ulit. Mas mainam nang nasa tabi mo lang ako, Isa. Sagot nito. Bakit? Napalingon nito sa dalaga nang tanungin siya nito. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo to ginagawa, Nyal? May dahilan ba? O ang tingin mo lang talaga sa akin ay mahina? Kaya ko naman ang sarili ko, Nyal. Kaya ngayon, ipaliwanag mo nga sa akin. Ipaintindi mo kung bakit hindi mo ako maintindihan. Dahil hindi ko makita ang pinupunto mo. Anya, kaya't lakas loob siyang tiningnan ni Nyal. Sa tingin mo ba? Bakit nga ba, Isa? Bakit ko nga ba to ginagawa? Kasi ako? Ultimo ako hindi ko rin maintindihan kung bakit. Oo, alam kong mali itong nararamdaman ko pero sinadya ko ba? Sana nga, Isa, ganun lang kadali. Anya at napasabunot sa sariling buhok. Mas lalo namang naguluhan si Isabel. Pwede bang diretsuhin mo na lang ako, Nyal? Wala akong maintindihan. Hindi pa ba malinaw sa iyong lahat, Isa? Gusto kita. Mali. Mahal na mahal kita. Oo, mali nga to pero hindi ko naman sinasadya. Hindi ko alam kung kailan ako nakaramdam ng ganito. Hindi ko rin sinasadya to. Pero Isa, anong magagawa ko? Ito na ako eh. Hindi ko na kayang pigilan. Kaya pakiusap naman. Huwag mo naman akong pahirapan, Isa. Huwag mo akong pinag-aalala. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ikaw ang kahinaan ko eh. Kasi mahal na mahal kita, Isa. Iyon lang ba, Nyal? Tapos na? Kapwa parehong nagulat ang dalawa nang biglang pumasok si Dulce mula sa pintuan. Ulitin mo nga yung sinabi mo, Nyal. Nahihibang ka na ba? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa inyo na bawal ang umibig? Paunti-unti nitong sisirain ang pagkatao nyo. Hindi ka ba talaga marunong makinig sa sarili mong ina, Nyal? Hindi alam ni Isabel ang gagawin. Maging siya ay nalilito rin dahil sa nangyayari. Sinubukan ko namang pigilan to, Ma. Alam kong mali. Hindi ko kinalimutan ang sinabi mo. Alam ko sa sarili kong kailanman ay hindi ako nagmahal. Pero ngayon, Ma, alam ko na kung bakit. Hindi ko magawang magmahal dahil hindi ko lang maamin sa sarili kong si Isa pala ang mahal ko. Akala ko rin na wala akong puso. Pero nagkamali ako, Ma. Tumitibok to para kay Isa. Tinuro nito ang puso niya habang matapang na nakikipagtinginan sa sariling ina. Ma, ipaliwanag mo naman kung paano tayo magagawang sirain ang pagmamahal na yan. Dahil simula nung inamin ko sa sarili kong mahal ko si Isa, hindi ko pa naman nakikita ang sarili kong unti-unting nasisira. Sinabi ko na, hindi ko na kailangan pang paulit-ulitin pa niyan. Tingnan mo ngayon ang sarili mo. Sa tingin mo ba ay matino ka pa niyan? Sagot naman sa kanya ni Dulce at palihim na minura ang sarili. Hindi nito mapigilang sisihin ang sarili dahil sa kapabayaan. Kung sana noon pa lang ay sinabi niya na, hindi sana aabot sa ganito. Ma, pareho naman kami ng ginagalaw ang mundo ni Isa. Bakit hindi pwede? Walang masisira dahil pareho kaming kilalang isa't isa. Alam namin kung paano kami kumilos. Anong masama dun, Ma? Tanong nito ngunit pag-iling lamang ang nagawa ni Dulce bago ito sumagot. Hindi mo naiintindihan, Nyal. Pero isa lang ang sinasabi ko.
Itigil mo kung anong nararamdaman mo bago pa mahuli ang lahat. Umiling-iling sinyal at hinaplos ang sariling buhok. Sandali itong tumingin sa gulat pa rin si Isabel bago muling tumingin sa ina. Hindi ma, buo na ang desisyon ko. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Akin to at ipaglalaban ko to kahit anong mangyari. Hindi makapaniwalang tumingin ang ina sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo, Nyal. Makinig ka naman sa akin. Maiintindihan mo rin balang araw pero sa ngayon, makinig ka. Bawat bagay ay may dahilan. Pero hindi pa ngayon ang oras para malaman mo yun. May pagmamakaawa na sa tono ni Dulce, ngunit hindi pa rin kumbinsido doon ang binata. Hindi ma, kung totoong bawat bagay ay may dahilan, bakit hindi mo pa ngayon sabihin kung ano yun ma? Bakit? Ganun ba kabigat ang rason na yan at hindi nyo masabi-sabi? Gusto kong malaman ma. Napabuntong hininga ang ginang nung sabihin yun ng anak. Ito na nga ba ang tamang panahon para sabihin niya ang totoo? Gusto mo ba talagang malaman ang totoo, Nyal? Matapos tumango ni Nyal ay lumingon ito kay Isabel para magtanong din. Isabel, handa ka na bang malaman ang lahat? Mababakas ang luha sa mata ni Dulce nang itanong niya yun. Ako? Bakit pati ako ay kasali? Ano po ba talaga ang gusto niyong sabihin? Takang tanong ni Isabel. Ilang taon ang nakakaraan. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa ospital kung saan ko ipinapanganak ang kapatid mo, Nyal. Natigilan ng binata nang marinig yun. Kapatid? Ma, wala kang sinasabing may kapatid ako. Dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yong hindi ko nailigtas ang kapatid mo nung sumabog ang ospital. Ilang taon nang nakalipas. Nagkaroon ako ng balita tungkol sa kanya. Nabuhayan ako ng loob at lumaki ang pag-asang maaaring buhay pa ang kapatid mo nang malaman kong may 2 bata ang nailigtas mula sa pagsabog na yun. Sabi na napagtanungan ko, nasa isang bahay ampunan ng 2 bata. Kaagad ko rin itong pinuntahan. Pero ang sabi sa akin ay may 2 pamilya raw ang kumuha at kumupkup sa 2 bata. Hindi ko alam kung sino sa kanilang kapatid mo. Isa lang ang naisip ko noon para malaman kung sino. Pinunasan nito ang luha habang matyaga at tulalang naghihintay ang 2. Tinanong ko kung sino sa 2 bata ang may suot na kulay asul nung araw na sumabog ang ospital. At tinuro nila si Isabel. Ano? Halos sabay pa na tanong ng 2. Pakiramdam nila'y pinagkaitan muli sila ng mundo. Ibig niyong sabihin, kayo ang tunay kong ina at kapatid ko, Senyal? Tumango si Dulce bilang kumpirmasyon sa tanong ng anak. Hindi naman makapaniwalang nagkatinginan ng 2. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano. Pero bakit ngayon nyo lang sinabi? Bakit hinayaan nyo pang umabot sa ganito ang lahat, ma? Nagkagusto ako sa sarili kong kapatid, ma. Napahilamos ng sariling mukha si Nyal habang kuyom ang kabilang kamao. Ma, sabihin mong hindi totoo to. Sinasabi mo lang to para pigilan ko ang nararamdaman ko, hindi ba? Aminin mo, ma. Nagbibiro ka lang naman, di ba? Halos manghina ang mga tuhod dito. Pakiramdam niya ay mababaliw siya dahil sa nalaman. Patawad. Patawarin niyo sana ako. Kung nagkaroon man ako ng pagkukulang. Matagal ko nang gustong sabihin, maniwala kayo. Pero wala akong lakas na loob para gawin yon. Naiintindihan ko kung magagalit kayo sa akin. Pero sana balang araw ay mapatawad niyo rin ako. Matapos noon ay tahimik nilang nilinis ang kalat sa hotel at bumalik sa kanila. Isabel, dumating to kaninang umaga para sa iyo raw. Baka ito yung panghuling bayad sa iyo ng babae. Inabot ni Ayesha ang sobre kay Isabel. Sandali naman itong inilibot ang paningin. Tahimik ang buong bahay. Nasaan ang iba? Bakit parang napakatahimik naman yata ngayon? Sinyal, nakita mo ba? May sinabi ba siya sa'yo? Lumungkot ang mata ng dalaga nang tanungin siya ni Isabel. Sinabi niya ang lahat sa amin, Isabel. Alam na naming magkapatid kayo. Grabe no, nagulat din kami. Hindi kami makapaniwalang may kapatid pala, Sinyal. At ikaw pa. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o malulungkot ako para sa iyo, Isabel. Hinawakan nito ang balikat ni Isabel at tinapik-tapik yun. Siya nga pala, Isabel. Huwag kang mabibigla ah. Kaninang umaga kasi
Nakita naming umalis si Niall, dala ang mga gamit niya. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Wala rin kaming ideya kung kailan siya babalik. Basta ang sabi niya lang, hindi pa niya kayang tanggapin ng totoo. Kaya kung pwede raw, tatakasan lang muna niya to hanggang sa tuluyan siyang masanay. Pagkatapos daw nun ay baka bumalik na siya kung sakali. Hindi naman tutol si Mayora doon. Pinayuhan niya lang si Niall na mag-iingat kung saan man siya pupunta. Litanya ni Ayesha at gulat namang tumingin si Isabel sa kanya. Para bang may kung anong nadurog sa puso nito. Ano? Umalis si Niall? Nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Nakakainis naman siya. Bakit pati ako kailangan niyang idamay? Naiinis pa nitong sabi. Intindihin na lang natin si Niall, Isabel. Kahit noon pa man ay kitang-kita ko na kung paano ito tumingin sa'yo. Napaka-espesyal ng paraan ng pagtingin niya sa'yo, Isabel. Kung hahawakan ka man nito, ay ingat na ingat siya na para bang isa kang mamahalin at babasaging salamin. Kahit hindi nito sabihin ng totoo, alam kong mahal ka niya. Kaya nga hindi niya lubos maintindihan kung bakit nangyayari to. Pero, matanong nga kita, Isabel. Ikaw ba? Sa ilang taon kayong magkasama ni Niall, may naramdaman ka rin ba para sa kanya? Hindi kaagad nakasagot ang dalaga nang tanungin siya nito. Pilit niya munang hinalungkat sa kasariling diwa bago pa siya sumagot. Hindi ko alam. Basta ang tanging alam ko lang ay gusto kong nasa paningin ko siya palagi. Gusto kong matiyak na palagi siyang ligtas. At kung maaari ay gusto kong palagi ko siyang kasama. Ni kailanman ay hindi ko naisip kung ano nga bang ibig sabihin nito. At hindi na rin naman mahalaga yun. Dahil magkapatid kami. Napabuntong hininga si Ayesha dahil doon. Naiintindihan nito ang pinagdadaanan ng dalawa. Ngunit hindi niya rin naman alam ang dapat gawin. Magpahinga ka na lang muna, Isabel. Siguro, papayagan ka din ni Mayora na magpakalayo-layo hanggang sa maging komportable ka na. Hindi. Dito lang ako at hindi ako aalis. Hihintayin ko siya. Hihintayin ko ang pagbabalik niyan. Sigurado ako may dahilan nga ang lahat. At kahit pag-aano katagal ay hihintayin ko yun. Babalik si Niall at handa akong hintayin siya. Kahit pa, siya ang kuya ko. Maghihintay pa rin ako sa taong naging tagapagligtas ko. Bagamat gusto niyang sabihin yun ay walang lumalabas na kahit anong salita sa bibig niya, kung kaya't tanging tangulang ang ginawa nito. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan ay wala pa rin kahit anino man lang niya lang nagpapakita. Araw-araw ay naghihintay si Isabel, ngunit araw-araw din itong bigo. Walang paramdam si Niall at dahil doon ay mas lalo itong nangulila sa binata. Niall, nasan ka na ba? Bakit hindi ka pa bumabalik? 5 buwan na oh. Nahihirapan na ako. Pakiusap naman, bumalik ka na. Hindi ko na kasi kaya eh. Noon, akala ko ganun yung nararamdaman ko dahil lang magkapatid tayo. Pero simula nung umalis ka, napagtanto kong hindi to sa dahil sa magkapatid tayo. Niall, mahal na mahal din kita. Pero ang lupit ng mundo, no? Kung kailan napagtanto natin sa mga sarili nating katulad rin pala tayo ng ibang tao, na katulad nila, kaya rin pala nating magmahal. Kaso bigla naman tayong gugulatin ng mundo. Bakit ganun? Umaasa pa rin akong panaginip lang lahat ng to. Pero 5 buwan na eh. Ang haba ko naman managinip kung ganon. Bahagya itong natawa at pinahid ang luha sa pisngi habang nakatanaw sa malayo. Umaasang mula roon ay makikita niya si Niall. Niall, bumalik ka na kasi. Kahit masakit pareho sa ating dalawa, maisip mo naman sana na nahihirapan din ako. Handa akong tanggapin ang lahat. Mamahalin kita bilang kapatid. Sana lang, hintayin mo muna akong masanay bago mo tanggaing magmahal ng iba. Lumipas pa ang 1 buwan hanggang sa tuluyan na ngang dumating si Niall. Wala na ang dating kulay sa mga mata nito. Ngunit ang mga ngiti niya ay nandun pa rin. Akmang lalapit na sana sa kanya si Isabel nang lumampas ito sa dalaga at dumiretso sa nagulat na si Ayesha nang niyakap niya ito. Niall, masaya kaming makita ka ulit. Buti naman at bumalik ka na. Kumusta? Balik na ba tayo sa dati nating gawi? Tanong ni Ruel at tinapik-tapik pa ang balikat ni Niall. Ayos naman ako, Kuya Ruel. Madami rin akong nalaman at natutunan. Ayos na rin naman ako kaya bumalik na ako.
Namiss ko kayo eh. Tsaka ito natawa at hindi man lang nilingon si Isabel. Si Mama, tanong pa niya. Noong nakarang linggo pa umalis, may aasikasuhin daw. Pero babalik yun bago ang karawan ni Isabel. Tumangutang ngusi niya habang umaasa naman si Isabel na lilingonin na siya nito. Ngunit hindi ito nangyari. Ito ba ang kapalit sa paghihintay ko sa kanya? Ituturing niya ba akong hangin habang buhay? Hindi na kaya ako nito mahal? Tanong nito sa sarili nang pumasok siya sa sariling silid. Bakit si Ayesha lang ang pinansin niya? Niyakap niya pa to sa harapan ko. Hindi naman sa nagsiselos ako pero hindi niya man lang ako pinansin. Nakalimutan niya na ba talaga ang lahat? Kung sakaling tumanggap ulit ako ng trabaho, poprotektahan niya pa rin kaya ako gaya ng dati? Mag-aalala pa rin kaya ito kagaya ng pag-aalala niya dati? O kasabay ng pagkalimot niya sa lahat ay kinalimutan niya na rin ako? Muling tanong niya at napatanong na lang sa malayo mula sa bintana. Kahit man lang sana bilang kapatid ay kinamusta niya ako at hindi ituring na parang hangin. Kung sapakin ko kaya siya para magising siya, mukhang tulog eh. May halong pagtatampo ang tinig niya. Lumipas pa ang ilang linggo. Naghahanda sina Ayesha sa nalalapit niyang kaarawan. Ngunit wala itong anumang kasiyahang nararamdaman. Bumalik nga si Nial, pero parang wala rin ito kahit pa kumakain silang magkakasama sa hapag. Kung mamamansin naman ito ay palaging sina Ruel at Ayesha lang ang papansinin. Mas lalo pa itong napapalapit kay Ayesha. Kung minsan ay hinahaplos pa nito ang ulo ni Ayesha na kung dati ay sa kanya ginagawa ni Nial. Handa ka na ba, Isabel? Parang ang lungkot mo naman yata. Ngumiti ka naman ng kaunti. Ang ganda-ganda mo pa naman. Tapos sisimangot ka lang. Lumabas ka na at naghihintay na ang mga bisita. Gusto ka na raw nila makita. Lalo na't alam rin nila na anak ka ni Mayora. Ani Ayesha at tumango na lamang si Isabel bilang pagtungon. Ano nang plano mo ngayon, Nial? Habang buhay mo na lang bang hindi papansinin si Isabel? Alam kong nahihirapan ka pero ganun din naman siya. Sana naman kahit papaano ay turing mo na rin siyang kapatid. Nasasaktan yun kapag hindi mo pinapansin, Nial. Usal ni Ruel at tiningnan si Nial na walang reaksyon habang nakatingin sa maulap na kalangitan. Alam ko yun, Kuya Ruel. Pero hindi ko alam kung paano eh. Paano ko siya haharapin bilang kapatid? Sagot nito at napabuntog hininga. Magmula ba nang malaman mo ang totoo at magpahanggang ngayon ay wala pa rin nagbabago sa nararamdaman mo? Umiling ang binata at tila bigong-bigo na napahilamos sa muka. Posible bang mahalin mo ang kapatid mo nang higit pa sa pagmamahal ng isang kapatid, Kuya Ruel? Tanong niya at doon siya parehong napaisip. Alam mo, Nial, kung minsan mapaglaro talaga ang tadhana. Kahit hindi mo alam na kadugo mo ang kasama mo, mararamdaman mo pa rin ang kakaibang pagmamahal na yun. Lukso ba ng dugo? Pero kahit anong mangyari, magagawa mo pa rin tukuyin ang pinagkaiba ng pagmamahal na yun. Isipin mong mabuti, Nial. Sigurado ka bang higit pa sa pagmamahal bilang isang kapatid ang nararamdaman mo para kay Isabel? O baka naman niloloko ka lang ng sarili mong isipan? Napaisip-isip naman si Nial dahil doon at maya-maya lamang ay biglang napangisi at tumango. May punto ka, Kuya Ruel. Nahanap ko na rin naman ang kasagutan sa lahat. Hindi ako lumayo ng dahil lang sa wala. Sisiguraduhin kong ito ang pinakamasayang araw sa buhay ni Isabel. Nakangiti ito. Samantala ay bahagyang nagtaka si Ruel. Hindi nito maintindihan ang ibig sabihin ni Nial. May pinaplano ka ba, Nial? Tanong nito sa binata. Malalaman mo rin, Kuya Ruel. Alis muna ako ah. Ihahanda ako ang sorpresa para kay Isabel. Ito ang tamang pagkakataon para bumawi ako sa kanya. Alam kong nagtatampo na rin yun sa akin. Sabi pa nito at saka umalis na. Napakibit balikat na lamang si Ruel at pumasok na rin sa loob. Ang tagal kong hinintay ito at hindi ko inaasahang sa wakas ay masasabi ko na rin sa kanila ang lahat. Hindi ko na kailangan matakot na baka magalit ang mga anak ko sa akin dahil inilihim ko ang totoo sa kanila. Ngayon, kahit paunti-unti ay masasabi kong magiging maayos na rin ang lahat sa pagitan namin. Nakangiting saad ni Dulce at nilingon si Isabel na simpleng nakangiti sa mga kaibigan ng kanyang ina. Inaamin nitong unti-unti ay napapatawad niya na nga ang ina. Ngayon ay ipagdiriwang natin ang 19 na kaarawan ng aking pangalawang anak na kinikilalang si Isabel Aldama. Ngunit ngayon, ipinagmamalaki kong tawagin siya bilang Isabel Medievelo.
Umani ng palakpakan ang sinabi ni Dulce habang iniyapos nito ang mga braso sa anak. Bagay na bagay sa'yo ang apelido ko, Isa. Napatigil ang lahat ng sumulpot sinyal. Bagamat nagtatanong ang mga mata ng inang tumingin sa kanya, ay dire-diretso lamang ang binata sa direksyon nila. Nang makalapit ay walang pag-aatubili nitong hinalikan si Isabel sa harapan ng lahat. Nyal! Anong ginagawa mo? Naitulak niya ito kasabay ng singhapan sa paligid. Makinig kayong lahat. Malakas nitong saad sa kaiwinagayway ang papel na naglalaman ng lahat. Maaring katawa-tawa ang lahat ng ito. Isipin nyo, nagmala ko ng isang babae. Hindi ko lang sinuway ang batas na ginawa ng nanay ko. Kundi mas naging komplikado pa ang lahat dahil ang babaeng minamahal ko pala ay walang iba kundi ang kapatid kong matagal nang hinahanap ni Mama. Tsaka niya nilingon si Isabel na puno ng pagtataka ang mata. Wala itong ideya sa ginagawa ni Nyal, ngunit masaya siya dahil sa wakas ay nagawa siyang pansinin ng binata. Sa tingin mo ba, nawala ako ng 6 na buwan para lang sa wala, Isa? Na sinabi ni Mama na 2 batang nakaligtas mula sa pagsabog na yun ay sumibol ang pag-asa sa loob ko. Maaring nagkamali lang ang lahat. 1% lang ang tsansang totoo yun, Isa. Pero ginawa ko pa rin ang lahat para malaman ng totoo. Ang 1% pa lang yun ay malaking pag-asa ang binalik sa akin. Alam mo kung bakit, Isa? Humarap ulit ito sa mga tao. Pinuntahan ko ang sinabing ampunan ni Mama. Tinanong ko kung nasaan ang isa pa sa 2 sanggol na nakaligtas noon. Nagulat nga ako eh. Kasi hindi ko alam na kasama din pala natin siya. Ma, hindi kumpleto yung inamin mo sa amin nung araw na yon. Hanggang kailan mo ba ililihim sa amin ng totoo? Alam ko na ang lahat, Ma. Si Isabel at Ayesha ang 2 sanggol na sinasabi mong nakaligtas. Anya? Dahilan upang muling mapuno ang singhapan ng paligid. Ang lahat ay naghihintay sa susunod itong sasabihin. Nyal, hindi ko alam kung ano gusto mong sabihin. Pero mahalaga pa bang malaman mong si Ayesha ang isa? Nagmamakaawa na ang tinig ni Dulce ngunit walang pakialam ang binata. Tinanong ko sa bahay ampunan kung sigurado ba silang si Isa ang nakasuot ng kulay asul nung araw na kinuha nila ito. Ang sabi nila hindi sila sigurado kung siya talaga yun. Kaya nang bumalik ako dito, palihim kong dinala ang basong ginamit ni Isa at Ayesha para mapa-DNA test. Ang resulta, 99% kaming magkadugo ni Ayesha at hindi si Isabel. Ano? Napatakip si Isabel sa bibig nang malaman iyon. Sumibol ang saya sa puso nito. Alam niyang sa pagkakataong ito ay ipinaglalaban siya ni Nyal. Ngayon, Ma, hindi pa rin ba pwede? Mali pa rin ba to? Nagawa ko na ang lahat, Ma. Hindi pa rin ba pwede? Walang nagtatangkang gumalaw at magsalita. Tanging ang kanilang luha lamang ang malayang umaagos mula sa kanilang mga mata. Kung ganon, si Ayesha ang kapatid mo at hindi si Isabel? Tumango si Nyal sa tanong ng ina. Noon pa lang, imposibleng mahalin ko si Isa ng sobra pa sa kapatid, kung talagang kapatid ko nga siya. Alam kong may mali, Ma. Alam kong hindi tama. Pero hindi yun ang nararamdaman ko, kundi ang katotohanan. Nang dahil sa pagmamahal ko, nalaman ko ang lahat. Ngayon, Ma, kailan masisira ang pagmamahal ng isang tao? Unti-unting lumapit si Dulce kay Nyal at niyakap ito. Patawad, anak. Ibinibigay ko na ang basbas ko sa inyong 2. Kasabay noon ay ang pagtakbo ni Isabel at Ayesha palapit din sa kanila upang sumali sa yakapan. Nagtapos ng masaya ang kaarawan ni Isabel. Hindi nito lubos akalain ng lahat, ngunit malaki ang pasasalamat ang 2 sapagkat malaya na silang inihayag ang pag-ibig sa isa't isa. Sigurado ba kayong aalis na kayo sa grupo natin? Tanong sa kanila ni Ruel nang magsama-sama sila sa hapag makaraan ng ilang linggo. Hindi naman kami literal na aalis, kuya. Gusto lang namin munang magpakalayo-layo pagkatapos ng kasal namin. Bubuo kami ng sariling pamilya. Hanggat maaari sana, ayaw naming lumaking katulad natin ang magiging anak namin. Alam niyo naman, malapit tayo sa panganib dahil sa trabaho natin. Kung pwede, ayaw naming ipamana sa magiging anak namin ang ganitong klaseng buhay. Sagot ni Nyal at hinawakan ang kamay ni Isabel. Saan naman kayo pupunta niyan, kuya? Magiliw na tanong ni Ayesha katabi ang inang si Dulce. Kaya pala may pagkakapareho ito kay Nyal dahil ito pala ang tunay na kapatid nito. Sa Italy, pwede nyo naman kaming bisitahin doon kung gusto nyo. Basta tuwing Pasko ay uuwi kami dito sa Pilipinas at sama-sama dapat tayong salubungin ng bagong taon.
Yay! Gusto ko yan! Basta, kapag may pamangkin na ako, gusto kong pansamantala makapunta sa inyo para ako mag-alaga. Parehong tumango sina Isabel at Nyal bilang pagsang-ayon. Bilang tanda na kayo ay kakasal na at bilang inyong panghuling misyon, naiintindihan namin ang gusto nyo magpakalayo-layo at magpaalam sa buhay na nakasanayan natin. Kung kaya't makinig kayong dalawa, dahil ito ang huling gagawin nyo bago ang takdang kasal nyo. Tingnan nyong maigi ang litratong ito. Inabot ni Dulce sa dalawa ang isang litrato ng lalaki. Isa po itong sikat na negosyante, hindi ba? Tanong ni Isabel at tumango naman si Dulce. Kahapon lang ay nakausap ko ang asawa niya. Ayon sa kanya ay marami daw itong babae. Sinabi pa nitong babayaran niya tayo ng malaki kung magagawa nating kitilin ang buhay ng asawa niya. Pero, sandali itong tumigil at huminga ng malalim. Para rin sa magiging apo ko ay tinanggihan ko ito. Kaya makinig kayo. Dahil ito ang gagawin nyo. Isabel, ikaw ang aakit sa matanda. Ma! Ano nga aakit na naman? Titigil nga kami kasi ayokong ginagawa yun ni Isa, di ba? Angal ni Nyal, kaya natawa ang ina. Hindi ko pa nga tapos ang sinasabi ko ay umaangal ka na dyan. Sinabi kong makinig. Pero mas mauna pa ang pagrereklamo mo. Isabel, hindi mo kailangan literal na akitin yun. Ang kailangan mo lang ay makakuha ng saktong anggulo na magmumukhang may relasyon kayo. Ikaw naman, Nyal, narito ang salamin sa matang isusuot mo. Nakakabit ang maliit na camera dyan na magsisilbing ebidensya sa pambababae ng matanda. Siguraduhin mong hindi makikita ang mukha ni Isabel. Kung pwede, ay sa mismong harapan ka mismo pumwesto. Ikaw nang bahala sa iba. Siguraduhin mo lang na hindi kayo mahahalata. Naiintindihan niyo ba? Sabay naman silang tumango. Kailan po yan? Tanong ni Isabel. Sa susunod na linggo pa ito. Sa ngayon ay asikasuhin niyo muna ang pagpaplano sa kasal niyo. Nagpatawag na rin ako na mag-oorganisa nito. Sila na ang bahala sa lahat mula sa disenyo. Mga awit na kakanta sa simbahan, sa pagkain at maging sa susuotin niyo. Kayo nang bahala kung uunahin niyo ang disenyo o ang pagsusukat ng susuotin niyo. Sila na rin ang bahalang gumawa ng imbitasyon ninyo. Ilang oras ang nakalipas, dumating na rin ang naatasang mag-organisa ng kasal nila. Sige po, ang gagawin natin ay habang sinusukatan kayo, sabihin niyo kung anong gustong disenyo ng gown ang gusto niyo. Huwag kayong mag-alala, dahil kaya naming tuparin lahat ng gusto niyo para sa kasal niyo. Siya nga pala, saang simbahan ba kayo magpapakasal? Tanong ng isa habang inilalabas ang gamit panukat. Napatingin naman si Isabel kay Nyal na malalambot ang mga matang nakatitig sa kanya. Kung ayos lang kay Nyal, gusto ko sanang sa tabi ng dagat kami ikasal. Dun sa Palawan, kung saan ko unang naramdaman sa sariling hindi basta-basta ang pagmamahal ko sa kanya. Gusto ko, kasabay ng paglubog ng araw ang siya ring tuluyan kaming magiging isa. Gusto kong maging saksi ang lugar na yon kung paano kami magtatapos ang kwento naming dalawa ng masaya. Napangiti si Nyal nang marinig yun. Kahit saan gusto mo, Isa. Basta ikaw ay susundin ko. Ngiti niyang sagot. Wow naman! Naway biyayaan kayo ng magandang pagsasama bilang mag-asawa. Halina't simulan na natin. Ano pa klaseng disenyo ba ng gown ang gusto mo? Sinimulan nilang sukatan si Nyal at Isabel habang sinasabi niya ang gusto niyang gown. Gusto ko yung mararamdaman kong isa akong prinsesa kapag suot ko yon. Yung habang naglalakad ako ay sumasayad sa lupa ang suot ko. Tapos, gusto ko nakababa ang manggas nito. Yun bang parang off-shoulder? Kung pwede sana ay hanggang pulso ko ang sleeve. Yung manipis na tela. Yung tinatawag nilang see-through. Tsaka, kung pwede, ay babae sana ang mga awit. From this moment ang gusto kong kanta habang naglalakad ako. Litanya nito habang namamangha ang mga tinging ipinupukol ni Nyal sa kanya. Ngayon lamang niya nakita ang ganitong ugali ni Isabel. Hindi nito alam na may tinatago rin pala itong kalambutan. Makalipas ang ilang oras ay naayos na rin niya ang lahat. Araw na lamang ang hinihintay at mangyayari na rin ang kanilang minimithi noon pa man. Samantala, makalipas ang isang linggo. Handa na ba ang lahat? Siguraduhin mong hindi ka naman basta-basta magwawala, Nyal. Trabaho lang to. Tsaka kailangan ko lang naman makagawa ng magandang anggulo para makuhaanan mo. Umakto kang normal lang na customer dito. Baka mamaya ay bigla kang mag-alab yung mga mata mo. Natawa si Nyal nang tingnan siya ng matalim ni Isabel na tila ba'y nagbabanta. Hinarap niya ito at hinalikan sa ulo. Basta alam ko, ako lang ang mahal mo. Hindi ko siya gagalawin. Tumango naman si Isabel bago sila tuluyang magkahiwalay.
Magandang gabi po, Mr. Pwede ba akong umupo? Lumitaw ang malalim nitong Biloy habang nakangiti, na naging dahilan kung bakit mabilis na pumayag ang target. At ano naman ang pangalan na magandang binibining nasa tabi ko? Mukhang ngayon lang ata kita nakita dito ah. Bago ka ba dito? Tanong nito sa kanya. Ako po si Belle. At oo, ngayon lang ako dito nakapunta. Wala naman akong kakilala kaya naisip kong lapitan ka. Bakit mag-isa ka? Tsaka niya inabot ang kamay na mabilis namang tinanggap ng lalaki. Hinalikan siya nito sa kamay. Napakagandang pangalan. Ako naman si Lawrence. Tsaka nito nagsali ng alak sa baso at inabot sa kanya. Lumukot naman ang mukha ni Isabel at tumingin sa lalaki. Hindi kasi ako umiinom yan. Kunwari ay nag-aalangan itong sabi. Kumunot naman ang noo ng lalaki tsaka inilapag ang baso. Anong gusto mo kung ganun? Sabihin mo, ibibigay ko. Napangiti siya nang marinig yun mula sa lalaki. Talaga? Tanong niya pa at tumango ito. Sandali nitong tinapunan ng tingin sinyal na kunwaring abala sa pag-inom ng alak. Nang mapansin nito ang mga tingin ni Isabel ay kaagad itong naghanda. Lumapit ka. Utos nito na agad ding sinunod ng lalaki. Nang malapit na ito sa kanya ay itinago nito ang muka sa balikat ng lalaki. Ayos. Ani pa ninyal, mula sa anggulo niya ay tila ba'y hinahalikan ni Isabel ang lalaki. Siya nga pala. Pupunta muna ako sa banyo Hintayin mo ako. Tsaka, malalaman mo ang gusto ko. Tsaka siya kumindat sa lalaki at iniwanan ito. Hanga talaga ako sa'yo, Isa. Napapaisip tuloy ako kung paano mo ko aakitin sa gabi ng kasal natin. Pilyong tanong ni Nyal, dahilan upang mamula ang mukha ni Isabel. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Pwedeng manahimik ka na nga lang, Nyal. Kung ano-anong pumapasok sa isipan mo. Saway nito, ngunit bigla siyang hinapit ni Nyal at isinandal sa pader. Ang dalawang kamay nito ay nakaharang sa gilid niya. Nagtatanong lang naman ako, Isa. Masama ba yun? Tumingin ito sa labi niya at unti-unting inalapit ng binata ang mukha sa kanya. Nyal. Tanging nasabi nito nang salubungin ni Nyal ang mga labi niya. Isang matamis at puno ng pagmamahal ang halik na iginawad sa kanya ni Nyal. Sa susunod kitang hahalikan ay sa harap na nila. Nakasuot ka ng wedding gown sa tabi ng dagat. Hindi ko pa alam ang mararamdaman ko noon. Dahil hindi naman ako pamilya sa ganitong pakiramdam. Buong akala ko noon ay simpleng kaba lang yon. Simpleng saya. Dahil sa'yo ko naramdaman yung ganitong pagmamahal. Hindi ko nga ito noon maamin sa sarili ko Kasi hindi ko naman alam to. Pero nang dahil sa'yo, nang dahil sa pagmamahal mo ay nakilala ko ang sarili ko. Nalaman kong hindi pala to basta-basta. Kasi isa pala tong espesyal na nararamdaman ko para sa isang tao. Nyal Medjavillo, pinapangako ko na magmula ngayon, mamahalin kita ng higit pa sa kaya ko. Pinapangako kong ikaw lang hanggang sa walang hanggan. Bagamat naiiyak ay sinikap niyang masabi ang lahat ng yon kay Nyal. Suot nito ang pangarap niyang wedding gown sa harapan ng dagat kung saan ilang minuto na lamang ay lulubog na ang araw. Nung inamin kong mahal kita, sinabi ko sa sarili kong hindi ako susuko. Ipaglalaban kita dahil alam kong yun ang tama. Ang hirap ng pinagdaanan natin. Pero sa uli, nandito pa rin tayo. Nakatayo tayo sa harapan nila para ipangako ang pagmamahalan natin. Ang makita kang naglalakad palapit sa akin. Suot ang bestidang yan ang pangarap ko na ngayon ay natupad na. Nangangako kong ikaw lang mamahalin ko. Sa kasiyahan man o sa kalungkutan. Sa kahirapan at kaginhawaan. Pinapangako kong kahit kamatayan ay hindi magagawang paghiwalayin tayo. Mahal na mahal kita, Isa. Alam ko noon ay imposible to. Naniniwala akong wala akong puso. Pero napagtanto kong kahit pala ang isang taong inaakalang wala siyang puso ay makakaramdam ng pagmamahal. Tsaka nito isinuot ang singsing sa kamay ni Isabel. Tanda na sila'y nakatali na sa isa't isa. Mula ngayon, kayo ay ganap ng mag-asawa. At sa harap ng maraming tao, sa gilid ng dagat, kasabay ng palubog ng araw, ay siya ring pagsasalubong ng kanilang mga labi. Kung minsan ay pinaglalaroan tayo ng tadhana, may mga bagay na hindi agad natin basta-basta makukuha. Kung minsan, kailangan pa nating dumaan sa butas ng karayong bago maabot ang gusto natin. Pero ang mahalaga, pinagsikapan nating maabot yun. Hindi kasi lahat ay para sa atin. Kailangan nating dumaan sa kung ano-ano pang pagsubok. Pero kami ng daddy nyo, nagawa naming lampasan ng lahat. Kaya kayo,
Pagsikapan niyo ang bawat bagay na gusto niyo, ha? Sumuko lang kayo kung nagawa niyo na ang lahat. Pero hindi talaga pwede. Kasi, maaaring may bagay na nakatakda para sa inyo. Litanya ni Isabel at ninitian ng dalawang anak. Ang plano nilang kalimutan ang nakasanayang buhay ay hindi rin nangyari, kaya't hindi nila inilihim ang lahat sa mga anak. Alam nilang balang araw ay malalaman rin nila ito, dahil kahit anong iwas ay susundan sila nito. Isabel, nandyan na si Kuya Nyal. Ako nang bahala magbantay sa mga pamangkin ko. Umalis na kayo. Sigurado kung miss ka na noon kahit ilang oras lang kayong hindi nagkita. Ngiti ni Ayesha at lumapit sa kambal na sina Andre at Andrian. Salamat. Babalik kami bago maghating gabi. Paalam nito at dumiretso na sa labas. Ang ganda mo pa rin, Isa. Hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Maligayang ika-10 anibersaryo sa atin, mahal. Hinding-hindi ako magsasawang mahalin ka. Tsaka siya niyakap ni Nyal. Nang umandar ang sasakyan ay napaisip ito ng malalim. Nyal, naramdaman niya ang paglingon ng asawa sa kanya. Sa tingin mo, magiging katulad din kaya natin sina Andre at Andrian paglaki nila? Hindi kaya isang malaking pagkakamali ang sinabi pa natin sa kanila ang tungkol doon? Nag-aalalang tanong nito. Ngumiti naman si Nyal. Hindi maaari salahin natin yon, Isa. Doon tayo yumayaman. Kaya kung sakali ngang maging katulad din natin sila, aalalayan na lang natin. May tiwala ako sa mga anak natin. Tsaka, ako yata ang tatay nila. Nakalimutan mo bang magaling ako sa lahat ng bagay? Inakutan na lamang siya ng mata ni Isabel. Hindi ko sila pababayaan, Isa. Katulad ng pag-aalaga ako sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala. Ako pa rin ang tagapagligtas mo. Mula noon, hanggang sa susunod pang panahon. Ako rin ang magiging tagapagligtas nila. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang A Gangster Forbidden Love. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!